Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Psalms 95, 6-7 says, Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. What a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Why don't we all stand and join us in singing this song? Oh, what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Let us pray. Lord, as we come before your throne of grace, O Lord,
We ask that you will cleanse us from anything that will hinder us in coming before you and worship you in spirit and in truth. Enable us, O Lord, our whole being, O Lord, to really give glory and honor to your name because you deserve all praise and adoration. And as one church, we will come together and acknowledge that you are in our midst this morning. We give back to you all glory and honor and praises. And all the people of God will say, Amen. Amen. Good morning, church. Magandang umaga po, GCF Northwest. Ngayong umaga, alam natin, sa kahit anong panahon, kahit anong pagkakataon, maging anumang sitwasyon naroon tayo ngayon, sabay-sabay tayong aawit at magpupuri sa Diyos dahil siya ang karapat-dapat. Siya lamang ang dapat papurihan. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh-oh, 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 oh-oh,
nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turns to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Way sama kanimo, O Diyos. Way sama kanimo, O Diyos. Awan tikas keng ka, O Diyos. Awan tikas keng ka, O Diyos. Wala kang kaangay, O Diyos. Wala kang kaangay, O Diyos. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Let's worship and give praise to our God. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. There is no one like our God. The way He touches us, the way He ministers to us, there's no one like Him. Amen? Sa maraming pagkakataon, we find ourselves na looking for where God is in our lives. And we know that in every situation that we have, there's only one place that we can go in, and we can find safety under His wings, under His fortress. Under your grace, your mercy amazes me. Under your ways,
Your shadow covers me, a promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored in you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. Thank you, God.
Thank you, Jesus, that under your wings, under your safety, we could always find shelter. Because we know we have a God who is none like any other God. Nobody can compare sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad. Kaya patuloy kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyo. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can get by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can get by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of anything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone, for before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne.
unshakable, unstoppable. That's what you are. And unstoppable, because that's who you are. Oh Lord God, we praise you, Lord, for this morning. Thank you, Lord, for allowing your people to gather and worship you this morning. Oh Lord God, we lift up to you everything. We entrust to you everything, for you are the God who alone is worthy to be praised, oh Father. Heavenly Father, we come before you with heart full of praise. And in doing so, we ask for your forgiveness for our sins. You are not a God made by human hands, nor do you depend on any mortal man. You are the God, the one true God. You existed before time began, and you reign, and your throne will be forever, because that's who you are. In good times and in bad times, you remain God alone. No power can stand against you. We praise you, and your praise will never end. And you alone are worthy of all we are and all we have. As we continue our worship, take your rightful hearts in us, O Lord. Whether we come with joy or sorrow, in our highest moments or our hardest trials, remind us, O God, that you indeed never change. You cannot be shaken. Nothing can stop you. That is who you are. Father, hear our cry. Hear the cry of our hearts and wipe away every tear. Send your Holy Spirit to lift us above every struggle. Give us clarity for what is still unclear now. We trust it will be made clear in your perfect time, whether soon or in the days ahead. Help us, O God, to still choose to glorify your name, for you indeed, our God and our Savior. Accept our songs and praise, our all, our very lives, as an offering to you. Move among us by your Spirit. Speak to us clearly, and let every we do bring glory to your matchless name. Because all of this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you. Before you take your seats, please go around and greet one another. Yeah, please, I give you time to greet one another. Again, a blessed morning, GCF Northwest family and friends. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise God, napakaganda po ng ating mga inawit. Ano po? Talagang tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. It is only by His grace, that's why we are all here to worship Him. Wala na pong iba. Praise God indeed. So now, may I get your attention to our screen for some announcement? Ayan po, sa mga nagtatanong po, last month, wala ho tayong naging basketball fellowship. But praise God, this afternoon po, we will hold a basketball fellowship from 3:30 to 6 p.m. sa bago pong venue. May bago po tayong venue, dito lamang po sa Navotas. For those who are interested to play, please come and use the Waze or Google Map. Ito po yung ating venue, NBBS Multipurpose Covered Court. Number 49, Langaray Street, Barangay Dagat-Dagatan, Navotas City. Doon po sa ating GC sa basketball, nilagay ko naman po yung address.
So, yun po, gamit po kayo ng Waze, mas madali po. Na-check ko na po yan mula rito, parang it's about 12 minutes to 15 minutes lang po. Pero Sunday ngayon, baka mas mabilis po, no? YA, table talk. We invite our young adults on another table talk discussion about social responsibility. This will be on August 15, 1:30 p.m. to 3:30 p.m. This is open to all, mga kapatid. Young adults, come and join our healthy discussion over coffee and snack. May coffee po tayo, may snack pa. Magkukwentuhan po tayo. Invite your friends and workmates para po dito. No, napakaganda po ng ating, again, social responsibilities. Yan po yung magiging topic. And then, Men's Crossroad at GCF South Metro. Kung napapansin niyo po, kung alam niyo po, every year, dumadalo tayo dito. So, again, the South Metro are inviting us to join the GCF Northwest Men's Crossroad on August 21 to 23 at Jabez Camp at Jabez Camp po, no? This weekend po. Ang title po, ang team po nila is Follow in Jesus' Steps, based from 1 Peter chapter 2 verse 21. Yan po yung ating inaaral ngayon sa prayer meeting, no? The Men's Crossroad Weekend 2026P is 4,000 po. For 3 days na po ito, no? With lodging and board and of course yung food po. Kaya mura na po ito. At maganda po ito dahil puro kalalakihan po. Mas malalaki po ang boses pag nag-awitan. Ano po? So we invite all men. Please, if you are interested, nandyan po may QR code. You can register through QR code or kaya i-message you po any of the staff if you are interested to join. Lastly, birthday and anniversaries. Ayan po ang ating pong mga birthdays and anniversaries po. We celebrate with our family members who are celebrating their life milestone. Ayan po, ang dami po niya. Pag nakita niyo po sila, i-greet niyo po sila. Ano po? Ayan po ang ating mga birthday celebrant po this month. No? Sige po, let's continue to worship the Lord by giving our tithes and offering. Please allow me to join our text this morning from Deuteronomy chapter 8, verses 17 to 18 from the English Standard Version reads, Before lest you say in your heart, My power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God. For it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this today. Mga kapatid, yung passage po na ito ay tinuturo po ang napakalinaw na katotohanan noon at hanggang ngayon sa ating kasalukuyan. Back then, Israel was warned not to forget God when they entered the rich land or the promised land that the Lord has promised to them. And for us today, we are warned not to forget Him as we grow in our careers, health, family, or any blessing that we receive, because all of that is come from the Lord. Our short exhortation, do not let your achievements make you proud. Let them make you grateful. Every skill, every opportunity, and every gain comes from God's hand, not your own. He blesses you not so you can serve yourself, but to keep His covenant and bring glory to His name. This is not meant to belittle your hard work. Pinapahalagan po ng Panginoon yan, yung pagiging masipag natin. It is meant to free us from pride and anxiety, mga kapatid. As this wise pastoral thought remind us, and I quote, ito po yung sinabi, what you have is not your reward for being good enough. It is God entrusted to you. Handle it with humility. Use it with love. And keep your heart always turned to the one who gave it all. Si God po yun. Ano po? Lahat po ng meron tayo galing sa Diyos. Hindi po yan dahil sa galing po natin at sa sipag natin, mga kapatid. So, plus on the screen po our bank accounts. Okay. You may give in whichever way was convenient for you to give. We have also offering boxes on the both side of our worship hall. So, church, please join me as we pray. Lord, we thank you once again, Lord, for reminding us from this text. We come before you, Lord, with grateful hearts, remembering your truth from this text, O God.
Every blessing, every skill, and every opportunity comes from you alone. Do not receive this by our own power or merit. We embrace this word. What we have is not our reward for being good enough. It is God's trust entrusted to us. Let us handle it with humility, use it with love, and keep our heart always turned to the one who gave it all. Oh Lord, thank you, for you are good and faithful God. Lord, receive our thankful worship and our gifts today. Use what we return to you to honor your name, advance your covenant, and bless other people. May all we have and all we are bring glory and honor to the giver of every good gifts that we receive. Lord, once again, we offer to you our gifts, knowing that you give us because we are not good. You give us because you promise us to provide us and give everything that we need. So Lord, with that, once again, we bring back all the glory and praises to your name. For all this we pray in Jesus' name. Amen and amen. You may now give your tithes and offering. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagsamba sa Panginoon. And we will all come to the Lord in response and in prayer. And at this moment po, allow the church to minister to you in prayer. So if you have a specific personal prayer request, encourage ko lang po kayo na tumayo po kayo and then you just go to the nearest aisle and one of our leaders will go to you and pray with you. So kung meron po kayong panalangin sa Panginoon, kinakailangan nyo po ng direction and peace and clarity sa mga susunod po na steps po ninyo, or even you have that blessing and answered prayer from the Lord, allow us to journey and rejoice with you. Sige po, kung meron po kayong prayer request, this is our time to pray for one another as one family here in GCF Northwest.
Tayo po ay manalangin, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami po as one church here in GCF Northwest, Lord, we come to you with humility and humble hearts today. Lord, we acknowledge that you are the sustainer of everything. You are the head of this church, Lord God. And we acknowledge your presence among your people today. Lord, this morning we thank you for hearing our prayers. Lord, we entrust to you our request, Lord God, and burdens, and every heart into your loving hands, Lord God. Panginoon, patuloy mo kaming turuan na ibukas ang aming mga puso't isipan, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita. At hayaan nyo, Banal na Espiritu, na ang lahat ng maririnig po naming katotohanan, Panginoon, na nanggagaling sa iyong banal na salita, ito po ay magbibigay ng pagbabago sa aming pong pag-iisip, salita, at sa gawa. Again, Lord God, just embrace us with your grace and mercy today, and just allow your people today to worship you in spirit and in truth. We give you all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Good morning. As we honor the reading of God's holy word, may we all stand. Today's scripture is taken from Exodus 23, verses 20 to 33, from the English Standard Version. Let us read it together. Behold, I sent an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression, for my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. When my angel goes before you and brings you to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites, the Hivites and the Jebusites, and I blot them out, you shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do as they do, but you shall utterly overthrow them and break their pillars in pieces. You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you. None shall miscarry or be barren in your land. I will fulfill the number of your days, and I will send my terror before you, and will throw into confusion all the people against whom you shall come. And I will make all your enemies turn their backs to you. And I will send hornets before you, which shall drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites before you. And I will not drive them out from before you in 1 year, lest the land become desolate and the wild beasts multiply against you. Little by little I will drive them out from before you, until you have increased and possessed the land. And I will set your border from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the wilderness to the Euphrates. For I will give the inhabitants of the land in your hand, and you shall drive them out before you. You shall make no covenant with them and their gods. They shall not dwell in your land, lest they make your sin against me. For if you serve their gods, it will surely be a snare to you. May the Lord add his blessing to the reading of his word. You may now take your seats. As we come to the preaching of God's word, let us prepare our hearts and minds as Pastor Jeremiah Yangat brings the message this morning. Thank you. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Kagabi po nagpagupit po ako, no? Obvious naman no. Buhay pa po. So, huwag kayong mag-alala. Anyway, 8:30 na po 'yon nung galing po kami dito sa church. And then 8 p.m. pala nagsasara na po yung alam niyo naman po ang Marikina, no? 8 p.m. sarado na pala yung mga barbershop. Pero meron pong isang bukas lang, nag-extend lang sila dahil meron po silang client na parang nilalagyan ng pierce, parang pierce sa pisngi. Ganon. So, in short, kami po ay tinanggap. And then for 2 hours, no, naghintay po yung misis ko doon sa parking 2 oras kasi sobrang tagal pong magupit nung manggugupit, no? At nagkwentuhan po kami. Alam niyo po na-meet ko po yung may-ari. Ang gwapo po ng may-ari, kamukha po ni Ding Dong Dantes. Totoo po yan. Totoo po yan, hindi po ako nagjo-joke. So, ang gwapo po nung may-ari. And then, for 1 hour, tinanong niya ako, Sir, taga-saan po ba kayo? Sabi ko, taga Marikina din po ako, Rancho 4. Malapit lang po ako rito, a few meters, 200 meters. Sabi ko, bago po ako kayo dito, kasi nadadaan po ako dito, wala. Yes, first day po daw nila. Well, to make the long story short, nagkwentuhan kami and then ang sabi ko, I'm a pastor from GCF. Oh, sabi niya, umattend din po ako ng CCF. Okay, that's good. Sabi ko ganun, praise God. Tapos, yun po, and then, nung umupo siya sa tabi ko, nagtanong siya, Pastor, may tatanong lang po ako. O sige, akong ganun. Kasi po yung anak ko, no, ewan ko, ba't ganun? No? Parang feeling ko, sabi ko, Pastor, parang magaang naman ang feeling ko sa'yo. May tatanong lang ako. Yung anak ko po kasi, sabi niya may type 1 diabetes. Sabi niya ganun. 19 years old. At one time, sabi niya, tinanong niya ako, sabi niya, Pa, bakit ako yung binigyan ng Panginoon ng ganitong sakit? Sabi niya ganun. Alam mo ang sabi niya, Pastor, alam mo nung tinanong po ako ng anak ko, parang yung kinabukasan ko, parang I'm facing the unknown. Hindi ko na alam. And even yung anak ko, hindi niya alam. Bakit ganun? Bakit parang hindi ko na makita yung kinabukasan because of my, yung type 1 diabetes. Pero ang sabi ko po, alam niyo po, may kilala po ako, si Gary Valenciano, sabi kong ganon. Ilang taon na po siya, 60 plus years old. Di po ba? So, energetic pa. Pero, diabetic yun. Dependent yun sa, ano ba yung mga tinuturok po? Insulin yun. So, dependent yun doon. Ganon din po yung anak ko. Alam niyo po, ang nag-strike po sa akin sa usapan namin is, they are facing the unknown. Because of that, type 1 diabetes. At mga kapatid, I want you to direct our story dito po sa passage po natin. Dahil yun din po yung kinaharap po ng Israelites. They are facing the unknown. Sa chapter 20 hanggang chapter 23, binigay na po ng Panginoon sa kanila yung 10 Commandments. Binigyan na po sila ng practical laws about worship, justice, relationships, and for daily living. Dito po sa passage po natin, instead of giving them another command, ang binigay ng Panginoon sa kanila is assurance. Na para bang sinasabi ng Panginoon sa Israelites, the greatest gift that I will give to you, not the promised land itself. The greatest gift is my presence. Yun ang pinaka-greatest assurance na maibibigay niya. At yun po yung context po. No? So, ang Israel po, nung they were about to leave Mount Sinai po dito, at sila po ay patungo na doon sa Promised Land. No? Imagine, sila po ay nag-stay sa Egypt for 400 years. Wala po silang alam na lugar. Yung Egypt lang. So yung paglabas nila ng Egypt, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi naman nila kabisado yan.
Pero ang Panginoon po ay patuloy na nagdedirect sa kanila. Ngayon, inulit na naman po ang ng Panginoon yung assurance po sa kanila. No? So before they move, God tells them, I am going before you. At mga kapatid, that is also God's encouragement for us today. We may not know what tomorrow holds, but we know who holds tomorrow. And that is our Lord, Jesus Christ. And on that note, ito po yung ating main lesson for this morning. God goes before those who trust His presence, obey His word, and refuse to compromise. And I want you to notice po yung order po dito. Ang pinapakita po sa text na ito ay dalawang katotohanan. Nandiyan po yung sovereignty ng Panginoon. Nandiyan po yung obedience ng Israelites. Magkasama. Okay niyo po? Kasi mababasa po natin diyan that I go before you. Nakalagay doon. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nauuna sa kanila. Ang Panginoon na nagdadala sa kanila doon sa mga lugar. At ang sabi ng Diyos sa kanila, remember yung Mosaic law, in order for them to experience that blessing from the Lord, kailangan nila mag-obey. Tama? Yung blessing ng Panginoon na hindi automatic. If you will obey, then you will experience His blessing. So dito po ganun din. Balance po yung theology na tinuturo po dito. That God goes first, and then we follow. Yun po yung ating part as believer. That we will trust the Lord. We will depend on Him. Moment by moment. Anyway, kapag sinabi ng Panginoon na pumunta ka dyan, hindi naman niya sasabihin sa atin na pumunta ka sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Kaya nga, I entitled our message for today, God goes before you. In layman's term, ang bibig sabihin doon, ang Diyos ay nasa kinabukasan na. Habang tayo ay nandirito pa lang ngayon, siya ay nasa kinabukasan na. Naintindihan niyo po ba ang implikasyon niyan, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi lang po niya alam yung mangyayari kinabukasan, meron na po siyang magandang plano sa kanyang mga anak. And that leads us to our first truth this morning. Trust God's presence because He goes before you. Ang sabi po doon sa verse 20, sabi po niya dito, Behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Ano pong unang mabasa po natin? Ang sabi doon, Behold. Pag ang salita pong behold ay ginagamit, ibig sabihin, ang Panginoon po ay may sasabihing importante sa kanyang mga anak. This is very important, this is very critical, that needs your attention. Ayun po yung sinasabi po ng behold. And He says, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Ibig sabihin po niyan, kapag ang Panginoon po ay sinabi niya sa Israelites na dito kayo pumunta, tumawid kayo dyan, ibig sabihin, hindi po sila nag-iisa. Ang presensya po ng Diyos ay nasa kanila. Ngayon, ano pong ibig sabihin po sa kanila nito? It means that Israel had never been to Canaan. Hindi po ba, nung paglabas po nila, hindi naman po nila alam ang Canaan, yung promised land. Hindi po nila alam yung road na dadaanan po nila. Hindi po nila alam na meron po silang lilipuling mga kaaway. Hindi po nila alam ang kinabukasan. Pero ang sinasabi po dito, alam ng Diyos yung kinabukasan. He was already preparing the way before they arrived. Ang sabi po dito, to guard you on the way. Doesn't mean there will be no problems. It means God will watch over them throughout the journey. At napakaganda po dito, ang sabi dito, notice He says, on the way. On the way. Not just at the destination, church. God
cares about every step, not just the finish line. Ano pong ibig sabihin po niyan? Hindi lang po sa Israelites. And I believe, yung katotohanan po yan ay katotohanan din sa buhay po natin ngayon. Marami po sa atin ay, ang worries po natin ay yung kinabukasan. Pero ang Panginoon po, ang nakikita niya yung entire journey. Nung buhat nung pinanganak tayo hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. So mga kapatid, before you face tomorrow's problem, I want to remind you that God is already there. Bago po kayo makatawag ng tawag sa inyong kaibigan, sa inyong boss, God is already there. Before you start a new ministry, God is already there. Alam po niya yung mga challenges and obstacles before you encounter it. Nothing surprises the Lord. Pero it means, nandyan po ang presensya niya, nandyan ang alam niya ang kinabukasan. It doesn't mean that life will be easy. Tingnan po natin yung istorya po ng Israelites. Alam po nila na may promise sa kanilang Panginoon, pero ano pong nangyari po sa kanila? They need to obey the Lord. They need to still cross the Red Sea. Kailangan po nilang harapin yung desert. Kailangan po nilang harapin yung mga battles sa Amalekites. Pero ang pangako po ng Diyos ay hindi po sila pababayaan sa lahat ng kanilang lakarin sa buhay. Alam niyo po, sometimes we ask, Lord, why didn't you remove this problem? Lord, bakit ako pa? Kagaya po ng tanong nung si Sir Amir. Sir Amir po yun. Sabi niya, Pastor, tanungin kita, ano yun? Sabi ko, bakit binigyan ni God ng type 1 diabetes yung anak ko? Paano niyo po sasagutin yan? Pero ang sabi ko, alam niyo po ang kinuwento ko sa kanya, are you familiar with the book of Job? Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi po, Pastor, pero parang narinig ko. Okay, just want to share to you. Sabi ko gano'n. Yung chapter 1 and 2, it's all about the Lord, allowed Satan to challenge si Job. Tinanggal ni Satan lahat ng influence, namatay yung kanyang mga anak, and everything. And then hindi pa natapos doon. Ang sabi ko sa kanya, nakaranas din siya ng, yung physical challenges. Nagkaroon siya ng boils mula ulo hanggang paa. And then the greatest challenge ay yung sa chapter 2. Ano po yun? Doon sa asawa niya. Kaya, pag nagsalita po ang asawa ninyo, nako, makinig po tayo pag ganyan. So sabi niya, ano pong greatest challenge? Alam nyo, ang sabi ko sa kanya, ang greatest challenge is, ang sinasabi niya kay Job is, you curse God and die. Pero kung titignan mo, sabi kong ganun, Sir, pareho lang naman din silang nakaranas ng sakit. Nawalan din naman yung asawa. Nawalan din ang anak. But, alam niyo po ang difference, sabi kong ganun. According to the Bible, the wife interpret her pain and adversity through anguish and anger. But Job interpret his pain and adversity through the lens of God's sovereignty and goodness. Kaya magkaiba po sila ng response. At sabi ko sa kanya, I hope and pray, Sir, sabi kong gano'n, that you interpret yung situation ng anak mo through the lens of God's sovereignty and perfect plan sa buhay mo. Mahirap yan. Sabi kong gano'n. Mahirap yan. But I pray that the Lord will give you wisdom and direction. And then tuwan-tuwa siya. Alam niyo po, sabi niya, grabe, Pastor, parang kinikilabutan ako sa sinasabi ninyo. Sabi ng gano'n, praise God. Di biro mo, papagupit lang ako doon, nakapag-minister pa. Praise God. Di ba? Ganon din po dito, mga kapatid.
Minsan nagtatanong po tayo, Lord, bakit? Bakit ako pa ang binigyan mo ng problema? Bakit yung mahal ko pa sa buhay? Well, hindi ko po kayang sagutin. Hindi ko po kayang sagutin yan. Pero ang encouragement ko po sa inyo mga kapatid, you interpret your adversity and pain and challenges through the lens of God's sovereignty and perfect plan sa buhay po ninyo. Ang sabi po ng Panginoon, you trust my presence, that I will be with you. I remember yung aking pong asawa, nung malilit pa po yung mga bata. Parang ganito po yung situation po dito. Alam niyo na, sino po ang mga nanay po dito? Nanay, yan. Di ba po nagpe-prepare kayo ng mga dinner sa anak ninyo, right? Habang maliliit pa yung mga bata, kasi po yung dating tinirahan po namin, nung nagre-rent pa po kami, nasa dulong-dulo po kami ng compound. So, may mga kalaro po sila. So, habang nagpe-prepare kami ng dinner po nila, ay hindi naman po nila nakikita na nagbabalat kami, tapos namamalengke kami, tapos niluluto namin, ginagayat namin yan. Hindi po nila nakikita yung preparation eh. Hindi po ba? Hindi po nila nakikita yung nangyayari po sa kitchen. Pero habang naglalaro po sila, yung kanila pong nanay ay nagluluto na. Nagpe-prepare na po ng table. Setting everything in place. At kapag dating po nila sa bahay, ready na po ang pagkain. Nakahanda na yung mga plato at pinggan. Alam niyo po mga kapatid, many times, that's how God works. Kapag nag-worry po tayo, God is already preparing. And while we are praying, God is already working. And while we are waiting, God is already arranging things we cannot yet see. I remember the story of Abraham and Isaac in Genesis chapter 22. When Abraham climbed Mount Moriah with Isaac para i-sacrifice. Po, di po ba? Ang sabi ni Isaac, Father, nasan po yung lamb na isa-sacrifice po natin? And Abraham answered, God himself will provide. Hindi po alam eh. Hindi rin po alam ni Abraham na the Lord has already prepared the ram. Diba? In replacement po kay Isaac. At nakita po natin, alam po natin that the ram ay hindi po nilagay ng Panginoon at the last minute. Nakaplano na po yun. Pinili na po ng Panginoon yung ram na gagamitin nila para i-sacrifice. It was already there. So before Abraham reached the top, God had already provided. Hindi po ba napakabuti po ng Diyos po natin? Bago po mag-arise yung needs po ninyo, ay alam na po niya kung ano po yung mga needs natin. God already knows. Before your burden comes, His grace is already sufficient. Mga kapatid, if you are facing the unknown, may I remind you that God is already there. Kung kayo po mga magulang, you are struggling sa kung paano ang pangtusto sa pag-aaral, provision ng pamilya, at kung ikaw ay young professional, you don't know kung saan makakakuha ng tamang trabaho na may dissenting sweldo, or kung ikaw ay nagbabattle with illness, nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, kailan mo ba ako pagagalingin o pagagalingin po ba ako? Maybe you're thinking, Lord, Pastor, I don't know how will I provide for my family. I don't know what will happen to my health. I don't know what will happen to our church. I don't know what my future holds. Ganun din po yung Israelites. Hindi po nila alam. Hindi po nila alam yung wilderness. Hindi po nila alam yung Jericho. Hindi po nila alam yung mga battles. But isa po ang katotohanan na sinasabi po dito, God knows everything. And God is ahead of them and goes before them. Kaya nga pong sabi ng Diyos po sa kanila dito, you do not trust the road. You trust me that I will go with you. Mga kapatid, if I will ask you,
you believe that the presence of God is with you? Amen? And do you believe that He knows the future and He has a perfect plan for your future? Then ano pa po ang dahilan? Bakit hindi nyo pa po binibigay yung full trust sa Panginoon? God is already in your tomorrow, church, while you are still living today. God's presence is not only something to enjoy, it is also something we must respond to. So if God is leading, then His people must be willing to listen. And that brings us to the second truth. Obey God's voice because obedience leads to His blessing. Verses 21 to 26. He says in verse 21, kung may Bible po kayo, kung hindi nyo po nababasa, pakibukas po sa verse 21 ng chapter 23 ng Exodus. Ang sabi po dito, pay careful attention to Him and obey His voice. So ano pong ibig sabihin sa Israel po nito? It means that God was reminding Israel that His presence was not permission to live however they wanted. Ang sabi po ng Panginoon dito, they need to listen to Him. They need to obey. Yes, nandiyan ako. I am sovereign and I am in control of everything, but you need to obey. You need to do your part. Because the blessings God promised were connected to His covenant faithfulness. Not because they earn God's love, but because obedience is the proper response to His grace. Obedience is the proper response to His grace. May nagtanong po sa akin kapatiran, Pastor, ano po ba ang grace? Sabi ko, kapatid, nagda-drive ka ba? Yes, Pastor. Okay, ganito ang grace. Nahuli ka sa NLEX over speeding. Diba? Tapos, sabi kong ganon, nung nandudong ka na sa toll, pinara ka, and then pinatawad ka nung ano? Pinatawad ka nung, ano bang tawag doon? Traffic enforcer. Anong magiging respond mo, kapatid? Sabi kong ganon. Ang magiging respond mo ba ay, uy, pwede palang lumusot. Di ba? Kasi pinatawad ako, baka makalusot ulit. O ang respond mo sa kanya ay naku, salamat, pinatawad ako, hindi na ako uulit. Kung yung pangalawa ang gagawin mo, that's grace. That's how you respond to God's grace. Church, how you respond to God's grace? Paano po kayo nag-respond sa grace ng Panginoon? Do you abuse the grace of God? Or do you also respond in grace? Sabi po dito, kung paano po tayo mag-respond in grace is, number one, is we need to listen carefully. Kagaya po ng sinabi niya dito, God says sa Israelites, pay careful attention. So ibig sabihin po dito, bago po sila gumalaw, bago po sila magplano, you listen. Alam niyo po, maraming pong problema ang nag-uumpisa because we speak before we listening. Mas mabilis po yung ating salita kaysa sa ating pong pag-iisip. We decide before praying. We follow our feelings instead of following the truth of the Word of God. At sa oras pong ito, naririnig po natin yung salita po ng Diyos. Ano pong tumatakbo sa isip po natin? Ano pong solusyon ang binibigay ng Panginoon po sa inyo? Mga kapatid, you need to listen to God before you do something. Kailangan po tayo makinig sa Santong Espiritu ng Panginoon so that we know what to do. And also, obey wholeheartedly. God says, obey His voice. Obedience is proof of trust. If I say, I trust God but refuse His commands, my actions contradict my words. Kagaya nga po ng sabi doon, partial obedience, di ba, is still disobedience. Kapag ang Panginoon ay nag-command po sa inyo, ibig sabihin, yun po yung proper and perfect time na sumunod po kayo. Just like now, you're hearing God's word. This is the perfect and proper time for you to respond to His word. And also, experience His faithfulness. Ang sabi niya dito sa verse 25 to 26,
contain promises of blessing, provision, and protection. So ito pong promises na ito were given specifically to Israel under the old covenant. But sa atin po, God does not promise every Christian perfect health or material prosperity. Tama po ba? Hindi po nag-promise ang Panginoon ng perfect health and material prosperity. Yun po yung sinabi po ng Bible. So kapag may magtuturo po sa inyo na sumunod ka sa Panginoon at yayamang ka at mawawala yung mga problema mo, hindi po totoo yun. Hindi po yun po ang sinasabi ng Bible. If you want to experience that perfect health or good health, then you need to do your part. Huwag kayong kumain ng chicharon. Diba? Bakit tumatawa kayo? Lahat naman kayo kumakain ng chicharon. Hindi po ba? Huwag kayong kumain ng lechon. Punti lang. Pwede naman tumikim. Yung chicharon, okay lang naman din. May gamot naman. Hindi, joke lang. Hindi po yun ang tinuturo dito. Okay, so if you want to experience that perfect health or material prosperity, ang sabi ng Panginoon, kailangan may hard work. Mga kapatid, nandoon ang kabutihan ng Panginoon. If you will address your hard work sa kabutihan ng Panginoon that everything belongs to Him, then God will bless you. Tama po ba? Kung alam mo yung purpose ng mga binigay sa iyo ng Panginoon, talent man yan o finances man yan, then God will bless you. Ganun lang po yung sinasabi dito, pero hindi po automatic. Kailangan po, you need to do your part. Naalala ko po yung, I just want to, emphasize po yung experience is faithfulness. I remember the story po ng seatbelt. Siguro most of us wear seatbelt without thinking much about na parang, ano ba to? Ang misis ko po, lagi ko pong nire-remind, pag umiilaw dito, seatbelt, gano'n. Siguro marahil hindi natin naiisip yung mga maliliit na bagay na yon. No, yung pag-buckle up, wala kasing exciting na, ganun ka lang. Walang applause. No? But, in the moment of an accident, that quiet act of obedience may save your life. Yun po yung sinasabi doon, mga kapatid. Many acts of obedience to God feels ordinary. Ano po yung mga ordinary moments? Reading the Word of God, forgiving someone, remaining honest, meditating, refusing. Di po ba? Those things are ordinary moments. Pero hindi natin alam na kapag dumating yung challenges and tribulations and accidents and adversity, yun ang magsisave ng buhay natin. Kapag araw-araw po natin sinusunod itong mga maliliit na bagay na ito, mga kapatid. You may not see immediate results, but over time, those choices will protect your life and your testimony. May nagsabi po, ang sabi niya, obedience often seems small today, but its blessings become clear over time. So ask yourself, church, am I listening more to social media than to Scripture? Am I listening more to my emotion than God's truth? More to the world than Jesus Christ? Church, God's guidance is not merely for information. It is for what? Transformation. And finally, God knew there was one danger greater than the enemies outside Israel. Ano po yun? It was compromise inside Israel. So He gives one final command po dito sa verse 24 to 33. No? And that leads us to our last truth. Reject compromise because holiness leads to victory. So God tells Israel not to worship the gods of Canaan, not to make covenants with them, not to imitate them. Ano pong ibig sabihin nun sa kanila? That God knew that Israel's greatest danger was not military defeat. It was a spiritual compromise.
they adopted the idols of the surrounding nations, they would slowly drift away from the Lord. At alam po natin yung story ng Israelites. Paikot-ikot lang po sila dyan. Right? History proves this happened. The idols they tolerated eventually captured their hearts. So ang sabi ng Panginoon, sinasabi rin po sa atin, we need to remove every idol, mga kapatid. Ano po yung idol? An idol is anything that takes God's rightful place. Today, marahil hindi po ito yung lumuluhod po tayo sa mga, mga wooden idols or curb. Kung ano man yon, no? Pwede pong, it can be money, it can be family, it can be anything. If it replaces Jesus Christ in your heart, that will become idol, mga kapatid. And also, refuse unhealthy influences. God said, you shall make no covenant with them. So, dito po ang sabi ng Panginoon, tinuturuan po sila na hindi po tinuturuan sila ng Diyos to be hatred sa mga nations. No, o maging exclusive sila. Hindi po. No, God was protecting Israel from adopting sinful worship. Sa panahon po natin ngayon, and, we are called to love people, but we are not called to copy the world's values. We influence the world should not influence us. Dapat po tayo pong lahat po ng member ng GCF Northwest, we influence the world. Hindi po tayo nai-influensyahan ng mundo. Alam niyo mga kapatid, madami pong papagawa po sa atin ng Panginoon sa Kamanava. Did you even take time to pray for the Kamanava? Did you even take time to pray for one another? For your leaders? Sa mga ministry? That the Lord will take you to the next level for His glory? You should, mga kapatid. Paano mo gagawin yon? Well, if you want a healthy atmosphere that is growing inside the church, all of us, we need to refuse unhealthy influences. And also, trust God's timing. This is very simple, but this is powerful. Trust God's timing. One of the most encouraging verses is verse 30. Ang sabi doon, God says, little by little. Why? Because Israel was not ready to possess everything immediately. Hindi pa. Alam ng Panginoon na kapag na-reach nila yung Canaan, wala. Makukonquer lang sila ng yung mga tribes na nando doon. Hindi pa inalaw ng Panginoon. Because God knew what's best for them. Alam niyo po, sa ating pong buhay Kristiyano, sometimes we pray, Lord, why is this taking so long? Nananalangin po tayo. Perhaps because God is preparing us before He gives us more. Or He develops our character before expanding our responsibilities. And I remember the story, yung termites, yung white ants. Dito po sa Pilipinas kasi, one of the biggest enemies of a house is not a typhoon. It's termites. Yan din po yung problema ng bahay namin sa may Manugit, sa may Tondo. Maganda pa sa labas, okay pa yung pintura niya, solid pa yung wall, pero sa loob, wala na palang laman. Kinain na po nung termites. And one day, without warning, part of the house collapses. Nung nasandalan ko po yung wall, nabutas. Kasi wala na palang laman. Di po ba? Church, yung termites ay katulad din po ng compromises. Hindi po natin nakikita at first, but slowly, it eats your joy, your prayer life, your marriage, your integrity, your love for Jesus. By the time you notice it, or everyone notices, the damage has been happening for a long time.
wala na po kayong magagawa. That is why God said, don't make a covenant with them. Deal with compromise while it is still small. So mga kapatid, don't rush ahead of God. Don't settle for compromise. You trust His process. You trust His timing. Because His timing is always wise. Church, remember this. Great victories don't just happen overnight. They are built through daily decisions to trust and obey God. In the same way, great spiritual failures don't happen in a day. They often begin with one small compromise that we refuse to surrender to the Lord. In conclusion, as we finish, notice something important, church. The greatest promise in this passage was not the promised land. It was God's presence. The land was a gift, but God's presence was the treasure. That is why Moses later said, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. 3 life applications, simple, that I want you to remember. Number 1, you trust His presence, obey His voice, and reject compromise. Shall we all bow down our heads in prayer? Lord, once again, we thank you for reminding us, Lord God, to trust your presence, to obey your voice through your word, Lord God, and to reject compromise in our lives so that we can continue to be transformed by the renewing of our minds in Christ Jesus. Lord, enable us to be doers of the word and not just hearers only. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe. The song say, you are never far away. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. And the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And all the people of God says, Amen and Let's amen. continue to give glory and worship to our God as we sing araw-araw kung saan
walang panahon, walang anumang sitwasyon na makakapagpigil sa atin para purihin ang Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat tanging sa Diyos ang malamang, at lahat ng anak niya ay magsasabi ng Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everyone.